Tiniyak ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na tuloy ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre 14 sa kabila ng mga nakabingbing kaso sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa ilang aspeto ng halalan. Ang News Now sa report. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa isang stakeholders forum na wala pang anumang kautusan mula sa kataas-taasang hukuman na magpapahinto sa paghahanda ng COMELEC para sa makasaysayang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kasalukuyan, wala tayong nakikita na kahit na anong indikasyon na ang ating kataas-taasang hukuman ay pahihintuin si COMELEC sa paghahanda natin. At napakaraming salamat po sa bagay na yan. Pero kami naman po, lagi po tayong sumusulat sa ating punong maestrado, si Chief Justice Alexander Esmundo, upang bigyan po naman namin sila ng update ano ang mga ginagawa na ni COMELEC bilang paghahanda natin sa Bangsamoro. Not because we wanted to influence the decision of the Supreme Court, but we wanted the Honorable Supreme Court to be informed ano ang state ng paghahanda ni COMELEC. So far, wala po tayong dapat ikabahala. Tuloy ang halalan sa September 14. Ayon sa COMELEC Chair, kabilang sa tatlong nakabinbing kaso, ang usapin ng umano'y gerrymandering bunsod ng bagong redistricting law, ang pagkwestiyon sa pagpaparehistro ng ilang political parties at sectoral organizations at isang petisyong humihiling na huwag munang ituloy ang halalan. Gayunman, sinabi ng opisyal na patuloy na nakikipag-ugnayan ng COMELEC sa Korte Suprema upang mabigyan ito ng impormasyon hinggil sa estado ng paghahanda para sa eleksyon. Nanawagan din si Garcia sa lahat ng stakeholder, kabilang ang civil society organizations, media at election volunteers na makiisa sa pagsusulong ng isang mapayapa, malinis at kapanipaniwalang halalan. Binigyang pugay niya ang mga volunteers ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting at iba pang election watchdog groups para sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng integridad ng halalan. Kayo po mga bayani namin. Kayo ang aming panghabang buhay na partners. At alam niyo po dahil sa inyo napapanatili natin maayos, tahimik ang ating halalan, well-informed ang ating mga kababayan at sadyang nakakaboto sila ng tama. Hinimok din niya ang mga mamamayan ng Bangsamoro na huwag matakot na gamitin ang kanilang karapatang bumoto. Ang boses nila mahalaga. At ang bawat boses ng bawat isa, anuman po ang katayuan sa buhay, mayaman, mahirap, nakatatanda, bata, may pinag-aralan o wala, ay kasing bigat ng boses ng isang mayaman ng may pinag-aralan. Dapat natin mapakita na sa pagsasama-sama natin makakabuo tayo ng isang Bangsamoro na tutularan ng iba pa. Samantala, sinabi ng COMELEC Chair na nananatiling mapayapa ang sitwasyon ng iba't ibang lalawigan ng BARM habang papalapit ang halalan. Ayon sa kanya, wala pang naitatalang election-related violence o iba pang seryosong insidente sa mga lalawigan ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Sulu, Special Geographic Area, Tawi-Tawi at Lanao del Sur. Kaya po ako natutuwa yung filing ng candidacy ng A5 hanggang A7 ng Mayo, naging napakaayos po ito. Sumunod ang mga partido politika, nag-file sila on time, walang naging pasaway. Maraming salamat. Dahil dito, umaasa siyang mananatiling mapayapa ang buong panahon ng kampanya hanggang sa araw ng halalan. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.